dala mo yun eh. Sobrang bigat sa'yo nun eh. Pag dinibdib mo, ganyan. Nakakawala din siya ng confidence. O, syempre, pag na-cyberbully ka, parang may ka na. Mabababa yung confidence mo sa sarili. Daming mga toxic eh. Lalo na, sasabi ako, Welcome to another episode of Hungry sa Chismis, and today we're gonna talk about cyberbullying, understanding the issue and strategies to prevent and respond online harassment. So, bago yan, magpapakilala muna kami. Ako nga pala si Michael Yurin. Ako si Aliyah de Mesa. Ako si Carl Dumantay. Ako si Ken Ishizawa. Sebastian A. Alcantara. John Lavares. So, yun nga. So, bago natin simulan yung topic natin, magkamustahan muna tayo. Kayo, kamusta ba kayo? Ako, okay lang ako. Safety lang. Okay lang din. Kayo naman. Okay lang. Okay lang din. Okay lang. Parang labag sa loob ah. Parang hindi ka ata okay ah. Pagod ka ata eh. Ayun. So, regarding sa topic natin, kayo ba, naka-experience na ba kayo ng cyberbullying? Ako? Ako hindi pa. Kayo ba? Pero may mga nakilala na ako mga nasa cyberbully, ganun. Oo. Ako nun eh. Grade 5. Grade 5 bata. Naka-experience na ako nun. Ikaw ba, JB? Oo naman, naka-experience na ako through online games. Pag naglalaro ako, maraming mga toxic eh. Lalo na, sasabi ako, pero, kayo ba? Tama, mali yun. Kayo ba? Ako wala naman ako experience sa cyberbullying, pero madami din akong kilala na cyberbullying. Ako, siguro oo. Ewan, depende. Diba? Pero madalas tayo yung nasa cyberbully. Ako, madami ako na-experience simula nung grade 7. Sa mga experience nyo, so, ano bang mga naramdaman nyo na cyberbully kayo? Ako? Na-cyberbully din ako, pero hindi yung ganun kalala. Naranasan ko. Siyempre, pag na-cyberbully ka, parang may ka na. Bababa yung confidence mo sa sarili. Tapos, ganun, mahihain ka na sa paglabas mo. Kayo? Syempre nakaka-down, parang nakakatamad pumasok, parang ganun. Yun lang. Wait lang, nabilaw ka. Para sa akin, Ano ba naramdaman? Tissue. Yung pangakasar sa akin. Doon ako natadown. Wait lang kasi. Pang toxic sa akin sa ibang tao. Sige. Ako, same lang kay Ken. Parang nakakahiya na pag tumapat ka sa maraming tao, pag nasabihan ka ng hindi maganda, gano'n. Yun nga, nababawasan yung confidence mo sa sarili. Yun, parang, syempre, hindi maiwasan minsan mapikon, tas makasar. Yun. So, Bobby. Para sa akin, na experience ko, parang nakakatakot na makipag-socialize sa ibang tao. Ganun. So, ayun nga. So, iba-iba yung mga experience natin sa cyberbullying. And, grabe yung impact nito sa mga tao. Matanong nga kayo, guys. Ano sa tingin nyo, ano yung cyberbullying sa perspective nyo? Like, own opinion. Panunukso. Para sa akin, yung cyberbullying, hindi lang siya panunukso eh. Pwede siyang harassment. Pwede na harassment na rin yun eh. Oo, tama. Kunyari, dinadown ka, yung pagkatao mo. Kahit may tao naman na pag cyberbully mo, okay lang sa kanya. Pero may tao din na pag cyberbully mo, pwede niya yung dalhin hanggang mamatay siya. Parang magsistay sa kanya yun. Kaya iba yung effect sa ibang tao nun.
Yung cyberbullying para sa akin, dala mo yun eh. Sobrang bigat sa'yo nun eh. Lalo pag dinibdib mo, ganyan. Nakakawala din siya ng confidence. Nakakawalang gala, gawin lahat ng bagay. Yun lang. So, yun nga, yung cyberbullying para sa akin, it's more than just panunukso. Parang, parang, it's either pwede mo silang siraan in a way. So, ayun yung cyberbullying, parang, may false allegations pagdating dun sa tao. And, pwedeng dalhin nila yon hanggang sa tumanda sila and maka-affect sa kung paano nila mag-socialize. Sa akin, depende. Kasi, minsan, minsan yung offensive words na talaga yung personal na, yung di na kinakaya nung sinasabihin yung sinasabi sa kanya. Parang, siya eh. Nakakasakit na yun. Parang di na kaya i-handle. Ikaw, In my own perspective, cyberbullying is parang, teka lang, English ko yan. parang Nice. bullying din siya, pero through online siya nangyayari. Like, sa digital devices, sa cellphone, computer, sa laptop. Nangyayari to sa SMS, text, social media platform, sa pwedeng gaming. Sa ginagawa nila doon, nagpo-post sila ng false information, harmful information tungkol sa'yo, which can cause embarrassment sa ibang tao. Tsaka yung cyberbullying, mas malala siya. Kasi, kunyari, malala rin naman yung bullying. Pero pag bullying kasi, face to face. Ang mabubully lang sa'yo, yung circle mo, gets mo. Pag cyberbullying, parang i-post mas ka, pag nag-viral, mas mahirap cyber. lahat ng buong Pilipinas, ibubully ka. Di ba, mas masakit yun? Uuwi ka na lang, magsi-cellphone ka, makikita mo, may nag-chat sa'yo, okay, inaasar ka. Paano ka ngayon magpapahinga sa bahay nyo? Diba, Personally. Hindi lang din yun. Kasi cyberbullying, since sa social media siya nagaganap, madaming taong gumagamit nun and anonymous accounts, diba? Like, hindi mo sila kilala. And yung part na yun, parang mas nakakasakit kasi kung yung mga taong hindi ka nga kilala, nasasabi na yun sa'yo, paano pa kaya yung mga taong kilala ka? Diba? Para sa akin yung cyberbullying is panja-judge ng isang tao. Pag pag may nakita silang issue na hindi naman totoo, doon nila kinakalit yung mga yung mga So, ayun nga. Diba? Next naman, sa inyo, bakit sa tingin nyo nag-cyberbully ang isang tao sa internet? Para sa akin, siguro nagko-commit sila ng cyberbullying kasi, 'di ba, iba yung bullying sa personal, sa cyberbullying, pwede mo itag yung identity mo eh. Pero minsan yung iba, may sama ka na loob sa isang tao, pinaparinggan mo sa Facebook, Instagram, ayun, kaya siguro nagko-commit sila ng cyberbullying through online. Lalo na sa notes, 'di ba? Nagpapaninig din tayo sa notes. Feeling ko kasi yung mga taong nang sa cyberbullying, sila yung parang wala talagang tira sa totoong buhay. Siyempre, kung kaya mo naman sabihin sa harap-harapan, ba't di mo kaya sabihin doon? Sabihin, nagtatago lang sila. Tsaka, yung mga taong nang sa cyberbullying, sila yung hindi nakakausap sa bahay. Kaya, yun lang gagawin nila. Mang cyberbully sila sa internet para lang ma-feel good sila sa sarili nila na ay, judge ko to. Hindi ako kaya nito eh. Matatago ko yung sarili ko eh. Hindi ako kaya nito yun sa internet. Kaya dun sila na-feel good talaga. Kaya nila yung nagagawa. Sa akin, minsan parang ugali na talaga gawin yun. Yung pang-judge sa tao. Kahit sa personal o sa cyberbullying. Yun. Minsan ugali rin talaga. Parang sinabi nga ni Ken. Para sa akin naman, yung cyberbullying, siguro yung mga taong nag-cyberbully, may mga rason din sila. Baka sa totoong buhay,
may problem sila, di ba? And dun nila nilalabas yung galit nila through cyberbullying, which is unhealthy kasi syempre may iba ding nadadamay dahil sa cyberbullying. Sa akin naman, siguro, inggit kasi sila sa'yo, parang ganun. Bakit di mo pa kailangan i-direct sa isang tao? Kailangan mo pa ipakalat na ganto, si ganyan, di ba? Kung pwede mo naman siya i-direct, hindi yung kailangan mo pa i-message si ganto kaya para i-backstab mo yung gantong ugali niya, ganyan. Kung inggit ka sa kanya, di ba? Di mo naman kailangan Kung may problema. Kung may problema ka, di ba? Tapos, may problema siguro din sila sa mga bahay, ganyan. Siguro habit na nila mang-bully. Siguro dun lang sila nakakuha ng attention, di ba? Yung mga kulang sa Attention. Sa attention, like attention seeker, di ba? Papansin ka ba? Grabe. Siguro sa naghahanap lang sila ng attention sa atin. Yun nga. And to add, parang yung cyberbullying kasi, parang nako-commit siya kasi parang yun lang yung way na para mas masaktan yung mga tao kasi may mga taong hindi talaga kagaya nga nasabi ni Ken, hindi kayang harapin yung taong kinakagalitan nila kaya nagpaparinig na lang through social media, di ba? And yun. So, tingin nyo, kayo, ano ba yung mga ways nyo para iwasan yung cyberbullying sa social media or to prevent social media cyberbullying? For me, siguro, pwede namang gawing private yung account mo para hindi ka harasin ng mga ibang tao. Kasi yung ibang cyberbullying, yung mga nambubully through online, mga fake accounts ginagamit eh. Kaya yun. Siguro, hayaan mo na lang, like, be a nonchalant. Gan. Kasi once na pinansin mo pa, dun palalaki yung gulo, yung problema eh. Para sa akin siguro, para maiwasan yung cyberbullying, nagsisimula din kasi sa atin yan sa sarili natin eh. May iba kasing taong nasa cyberbully kasi nagsa-cyberbully din sila. Kaya, parang kung gusto mong iwasan yung cyberbullying, dapat sa sarili mo, iwasan mo din na mang-cyberbully. Kasi, hindi mo alam, baka nakakasakit ka ng tao. And, sobrang laki ng epekto ng cyberbullying sa mga tao ngayon. Lalo na, at alam nating, madami silang pinagdadaanan. Lalo na nung pandemic, di ba? Ang hirap, i-grasp nung reality kasi lahat tayo nasa bahay lang. Lahat tayo gumagamit ng social media. Kaya, yung cyberbullying, sobrang relevant niya talaga, lalo na nung pandemic. Yun nga yung parang kay Aliyah, wag mo na lang pansinin. Kasi pag in-entertain mo, lalong parang lalaki pa yun. Minsan di mo rin may iwasan kasi parang ganun. Parang minsan talaga ugali na nila ganun eh. Inambubuli. Di mo rin may iwasan. Pero wag ka na lang ganun kung ayaw mo rin ma-cyberbully ka nila. Para sa akin, hayaan ko na lang sila. Saka, kung ikaw nasa cyberbully ka, huwag mo na lang din pansinin kasi pag binigyan mo sila ng oras, ibig sabihin, yung dating sa kanila nun, ay, kaya pala na itong kunin yung oras ko eh. Lalaban. Papatol pala to eh. Kaya lang naman nila kaya kanila sina-cyberbully kasi gusto nila ikaw pumatol. Nagbibigyan mo sila ng attention. Kulang nga sila sa attention, tapos bibigyan mong attention. Huwag mo nang papansinin pag sina-cyberbully ka. Mawala naman yung Grabe. Totoo naman bakit? Totoo naman. Kasi may mga tao talagang gumagamit talaga ng fake accounts. And hindi natin yan naiiwasan. Cyberbully, pag ginarap sa personal, wala naman din sila masasabi. So, next question naman is, anong pwede nyong gawin kung nasa cyberbully kayo and nakaka-apekto na talaga sa inyo? Siguro para sa akin, mag-break ka muna sa social media mo. Hingi ka ng tulong sa mga kaibigan mo. Yung totoong kilala ka, yung hindi ka i-judge. Kasi na-judge ka lang din naman sa social media. But itigil mo muna yan. Makisama ka muna sa mga kaibigan mo. Yun. Siguro kung judge ka nila, totoo man yun. Yun. Kasi kilala ka na. Oo, kilala ka nila eh.
Eh, pag sa social media, nakikita lang nila yung kung anong pinapakita mo dun. Di ba? Kaya nga, pangit mga cyberbully talaga. Kailangan mo ng kaibigan talaga pag bubully ka sa social media. Para sa akin, ano na lang siguro. Pwede mo naman i-block yung sa cyberbully sa'yo or seek for help sa mga professional. Kagaya rin ng sa sinabi ni Ken, wag mo na lang din bigyan ng attention kasi ayun lang din naman yung gusto nila sa iyo eh. Yung bibigyan mo lang din sila ng attention kasi ganyan, pumapatol ka. Syempre sa dating nila, matapang ka rin, ganun. So, sa akin, para din ma-prevent yung pangsa-cyberbully sa'yo, siguro, kung na-cyberbully ka na, seek help sa mga taong, yun nga, same sa kanila, seek help sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. And, kunyari, pwede ka rin mag-open up sa school guidance, di ba? Kasi, for sure, matutulungan ka nila. Kasi, expert sila dyan sa field na yan, pagdating sa bullying. Kasi, syempre, madami sila na-experience and na-encounter na bullying, lalo na sa school setup. So, seek help. And kung hindi na talaga kaya ng pakikipag-usap lang, it's better na tawag dito, it's better na maghanap ka na ng legal help from pwedeng lawyers or police kasi kung may mga cyberbullying kasi na very minimal lang eh. Like very, very minimal lang yung impact. Pero kasi kung yung cyberbullying na yun, yung impact nun is paninira and parang nakakadumi na ng pangalan mo, pwede ka na mag-seek ng help through legal terms, di ba? Para ma-prevent natin yung pag-cyberbullying. Sa akin, hayaan mo lang sila man-judge kasi mas kilala mo naman yung sarili mo kaysa mas kilala ka nila, di ba? Hayaan mo lang kung ano sabihin nila. Yun. Ako hindi ako nagpapa-apekto kahit ano sabihin nila, ganun. Basta, share ka lang sa family and friends mo. Yun lang. Siguro, Gawin mo yung sarili unfollow mo mo. sila sa lahat ng accounts mo, ganyan. Sa lahat ng softmeds, ganyan. Tapos, talk to your trust persons, ganyan. Iko-comfort ka naman nila, gano'n. Tapos, wag mo na lang din patulan kasi yun nga, lalaki lang din naman yung prob na yun. And, siguro naman, Iiyak na si Ali. Yuri, yung muna. Iyak na. So, ito na nga. Parehas lang din kay Basti. Pero, kung ganun, papatayan, papatunayan ko na lang sarili ko na hindi talaga ako sarap. Patunayan mo na mali yung mga Lang. sinasabi ng tao sa nanonood ka. through social media, di ba? Hayaan mo sila kung ano sabihin sa'yo. Okay. Mas kilala mo yung sarili mo. Yun, Tama. papapa-apekto. Yun, okay. Hayaan mo lang sila. Punta ka mall. Punta ka mall. gumastos diba? ka. Gumastos ka. O kaya, Mechanism mo, gawin mo, diba? O kaya mag-gym ka. libangin mo sarili mo. Check out mo sa Oo. Shopee pag sale, diba? Yun, yung mga pwedeng gawin pag nasa cyberbully na yung isang tao. So, sa inyo naman, sa tingin nyo, paano nagtitake part yung social media sa cyberbullying? So yan, madaming way eh. Pwedeng comment o kaya i-chat ka nila. Yung iba nga, tatawagan pa eh. Kung ano-ano sasabihin. Pero madalas yan, gagawan ka ng post. Andun yung picture mo, tapos mag-viral, madaming share, madaming react, madaming comment. Kaya dun ka mabubuli, tapos makikita mo. Ano, mafe-feel mo nun, di ba? Tatawanan ka pa ng ibang tao. Tatawanan ka ba ng ibang tao? Dun yun. Lalo na pag sa Facebook. Sa Facebook, ang daming toxic dyan na mga tao eh. O kaya sa Twitter. Dun talaga Yun sila talaga, mostly, Twitter, dalawa oo. eh. Twitter, Facebook eh. Sa IG, hindi naman gaano. Hindi masyado kasi pictures naman ng IG. So, yung para sa akin naman, siguro nagta-take part yung social media sa cyberbullying kasi if we take consideration,
social media is a mediator pagdating sa cyberbullying. Bakit? Kasi parang social media, madaming gumagamit niyan and madaming nakaka-access through social media, di ba? And pag nag-cyberbullying ka, you're asking for validation sa ibang tao. And pag nag-post ka ng masamang bagay or masamang comment about dun sa particular na tao, pwedeng madaming mag-agree. Makakasik ka ng validation, di ba? Kaya social media talaga, it brings birth to cyberbullying. Kasi dun nagsisimula yun eh. Makakakuha ka ng support eh. So madami kang nare-reach na tao pagdating dun sa topic na yun. And isa pa, siguro since mediator ng social media, kasi very accessible siya. Diba? Pwedeng maka-access kahit nga bata, pwedeng maka-access ng social media, di ba? Lahat pwedeng maka-access ng social media. Kaya cyberbullying talaga, sobrang relevant niyan sa social media. Common thing na. Tsaka lalo na ngayon. Kasi ngayon, lahat naman ng tao gamit sa social media na talaga. Yung mga matatanda na lang. Generation na ng social media. Doon ka nasisiraan. Hindi mo maiiwasan. Kayo naman. Same as Ken lang din. Like, yung sa Facebook nga, like, ang daming ikakalat sa'yo ng mga false information, gagawin ka pa ng mga edits na kung ano-ano. Tapos dun ka nang i-judge ng ibang tao na ganito ka pala. Ganun. Siguro sa akin, wala naman ang paki sa sa social media eh. Pero para sa'yo, sa tingin mo, paano nag-take part yung social media sa cyberbullying? Like, ano yung role ng social media sa cyberbullying? Parehas lang din sa kanila. Ito. Sa tingin ko last question na to eh. And it's a great way to wrap up na lang. Sa tingin nyo, bakit nasa cyberbully ang isang tao? Maraming ways eh. Like, halimbawa sa political view mo, sa social status mo, sa relihiyon mo, halimbawa sa social status mo, yung ibang may hirap, na-judge nila pag halimbawa, nag-post ka sa Facebook ng picture mo, yung pananamit mo, yung environment mo, ginajudge nila. Or sa political opinion mo, pag nag-post ka ng poster tungkol, halimbawa, ito yung Kandidato, iboboto diba? mo sa kandidato, parang i-judge ka nila, sasabihin nila, ba't iboboto mo ganyan, magnanakaw, ganun. Ay, grabe. Example lang. Yun. Example lang. Tapos, sa hindi. Example lang yun. Tapos, sa sa itsura, sa race ng isang tao, racism, ayun. Common na yun sa totoong buhay at sa cyberbullying, yung pagkakaiba ng kultura ng iba't ibang tao. Yun nga, nasabi na ni Jay, parang kahit isang onting mali mo lang sa pagkatao mo, kahit saan, judge talaga nila yun eh. Kahit onting mali lang sa itsura mo, kahit sa social media, yung mga pictures mo, gano'n, yung pananamit mo, yung pagsasalita mo, kahit lahat eh. Parang lahat kaya nang i-judge sa'yo eh. Kahit mali, onting mali lang. Parang kilala ka na nila. Oo, ganun talaga. So, yun. Yung environment kasi ngayon, sobrang toxic. Lalo na, kunwari, pag sa school, like, i-judge mo na agad na si ganito ganyan, hindi makakagawa. Pero, at the end of the day, May pinaguhugutan. Sino yun? Para may at the end pinaguhugutan. of the day naman, di ba, nagagawa mo, mas, Parang mas nauuna yung judgment. nauna talaga yung judgment ngayon. Tsaka sobrang toxic ng mga tao ngayon. Bakit? Nasa environment na tayo ng mga Siguro para sa akin, yung reason kung bakit pwedeng ma-cyberbully ang isang tao is, apart from sa mga sinabi nila, pwede rin na yung taong yon na gumagamit ng social media is may disability. Pwedeng physical or mental disability, di ba? Kaya, pag kunyari, may nakita tayong isang taong
PWD, we tend na i-judge siya agad. Pagtawanan. Oo, pagtawanan. Kasi syempre, parang sa... Yung iba kasi, may makita ka lang na ika-ika. O Oo. yung kamay putol. May O kaya, mali sa mukha. o kaya diba? nag-post ka lang sa kung anong na ano mo. Oo. Ano agad nila. Oo. Like, kasi parang sa atin, sa view natin as taong walang disability, parang yung mga taong may disability, parang hindi sila normal. And we tend to judge people na para sa atin, hindi normal. Diba? Kasi hindi normal sa atin yun eh. Like, napapatanong tayo, bakit ganyan sila? Hindi lang yun, pwede rin na manggaling sa history ng isang tao. Like, sa past na ginawa niya, diba? Like, hanggang ngayon, inuungkat mo pa rin yung mga past. Binibring up mo pa rin yung past issues nung isang tao. Even though, nagbago na sila or nag-grow na sila as a person. Diba? Hindi lang din yun. Pwede rin, in a context na gender, di ba? Sa gender. Kasi ngayon, compared dati, ngayon, mas open na yung community natin pagdating sa mga tao ng LGBTQ, di ba? Pero, hindi natin matatanggay, hindi din natin may iwasan na may mga tao talagang hindi pa rin tanggap hanggang ngayon. Lalo na yung mga matatanda, di ba? Like, sinasabi nila, magdasal kayo, pero alam naman natin na hindi yun nadadaan sa ganun. We know naman na walang perfect na tao. Like, yung isa nang judge. Yung isa nang judge. Tapos, siya pa yung may ganang pa-victim, di ba? Bakit di mo muna tignan yung sarili mo bago ka mang-judge or pakialaman mo yung buhay ng isang tao? Pwede naman. Pero yung mga nagsa-cyberbully, they also need help din kasi. They also need help. Siyempre, Para may sakit sa din dun nga sila na-feel good eh. Kaya yun yung ginagawa nila. Kaya wala rin tayo sa posisyon na Man-judge ng mga cyberbullying. Kasi sila din, kailangan din nila ng tulong. Oo. Siguro, kung may kilala kayo dyan, nagsa-cyberbully. usapin nyo. Wala kasi kumakausap din sa bahay. Kailangan kausapin si Kat. Ay, grabe kayo, di naman ako nagsa-cyberbully. And to add sa prevention ng cyberbullying, siguro para ma-prevent din yung cyberbullying, dapat i-identify natin kung bakit sila nagsa-cyberbullying, di ba? And kung paano sila matutulungan, siguro through therapy or through sessions na seminars, di ba? Kaya sa school natin, meron tayong mga seminars about cyberbullying, yung impact nun, and kung paano natin to ma-prevent. Yun, isang way din yun para ma-prevent natin yung pagkalat ng cyberbullying sa social media. So, if meron kayong kaaway, huwag nyo nang idaan na sa social media. So, sabi mo, harap-harapan. Lalaki lang lalo. Pag pinano nyo pa sa social media. Siguro, gagawin ko na lang, hihintayin ko na lang yung karma sa kanila. Yun, di ba? Karma. Yes. Kasi, Yes, tama. Kasabihan nga, lahat nagmamataas, binababa eh. Ayun, di ba? Di ba? May sinasabi na tayo, lahat ng nagmamataas ay ibinababa. Lahat ng nagpapakumbaba ay itinataas. Yun. Kayo, pag na kayo mang-bully, 2024 na. Mapanghusga. Mapanghusga ka. Hindi mo naman kailangan ipakalat na ganito siya, na ganyan siya. I-confront mo siya. Yung harapin mo talaga. Ano mo pa sa pa-chat-chat? Sa harap ko. Diba? Labas mo dito. Ano naman tayo? Ayun, confront mo nga siya. Dapat, siguro kung hindi madadaan sa confrontation, isuggest mo na lang na maybe kailangan niya ng professional help. Diba? Kailangan ng guidance ng parent or kailangan mag-seek ng help sa mga counselors, diba? Para din aware siya na baka may problema din sa kanya. Huwag natin idaan sa social media lahat. Kasi nowadays, sa sobrang relevant ng social media, ginagamit na din natin siya para sa masama, diba? And mali yun. Social media is made to connect. To help us. To help us connect, to help us communicate with each other.
mali yung gagamitin natin yung social media para lang mangutyan ng tao. Kasi nagsistart minsan yung cyberbully pag inggit ka sa tao or pag may kulang sa'yo, di ba? Matuto ka na lang makontento sa kung anong meron ka. At saka mahalin mo yung sarili. Oo, mahalin mo yung sarili mo, di ba? Love yourself. Love yourself. Justin Bieber. Love yourself. So, Katayin mo nga muna. ay, ayoko nga. So, ayun nga, to wrap it up. So, salamat sa pakikinig and Thank you. pag-join sa amin sa session na to and sana nag-enjoy Hello. kayo. Tsaka, thank you sa Poof Coffee para sa sponsor. Thank you, Puff Coffee. Yan. Bayad dyan eh. Yan. Hindi niya makawala. Kankan lang, di ba? Oy, grabe. Yan, nasa cyberbully ka na agad. Wala pa nga eh. Baka yung nanonood, tubig lang iniinom nyo Ayan, example yun na pag sa Joke lang. cyberbully. Kaya wag natin yun gagawin. Baguhin yun na. Magbago Huwag kayo na manghusga. Masama yun. Masama yun. So, ayun nga. So, salamat sa pakikinig at pagsama sa amin Bye, sa session na guys. to. And sana nag-enjoy kayo at madami kayong natutunan tungkol sa cyberbullying. So, ayun lang. Salamat. Bye. Bye. Salamat. Bye guys! Cut. Tamang